Okay, isang malaking kagalakan ho para sa isang pastor na marinig ang mga testimonies ng atin pong mga anak. Ah, Before po itong year-end celebration, I was so sick at halos magpa-confine na po ako sa hindi ko po maintindihan na pakiramdam. So, kinukulit po ako ni Chris, punta ka na sa hospital. Kahit hating gabi nagte-text. But praise the Lord dahil with all your testimonies, parang lumakas po ako. Nakakatuwa lang, dahil ang Panginoon hindi po nagkamali sa lahat kanyang mga sinasabi. When God given us the word that this year is a year, it's an effortless 2024, ay ginanap po niya. Sabi nga po natin ulit, effortless. Natawa ko doon sa testimony ni Ate Tess, no? Wala ho sa dami ng prayer ng atin pong fasting. Hindi ko po sinasabing huwag kang mag-fasting, hindi ko sinasabing huwag kang mag-pray. Please don't misinterpret me. Pero hindi po natin po pwedeng ikulong sa kahon ang atin pong Panginoon. He knows our desires, but He knows what is best for us. Heart is very deceitful. Hindi lahat ng gusto po ng puso natin, ibibigay ni Lord. Hindi lahat ng nais natin ay ibibigay po niya. But His grace is sufficient. Ang kanyang grasya ay sufisyente para ibigay ang pangangailangan natin. Wag ho nating ma-misinterpret din yung sinasabing effortless. Ibig bang sabihin, Pastor, wala akong gagawin? Meron kang gagawin. Pero yung marami kang ginagawa, hindi po ticket para po ikaw ay pagkalooban ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na sa dami mong ginagawa, doon ka ibe-bless ng Panginoon. Meron pong sinasabi si Solomon, yung isang axe, yung isang palakol na mapurol, mas marami kang ilalagay na effort para putulin ng isang kahoy. Pero kapag matalim ang isang palakol, hindi mo kinakailangang i-full swing ang palakol, pero kaya mong itumba yung kahoy na nakatayo. Sino po ang tumanggap ng wisdom na yan? Si Solomon. So brothers and sisters, we need to learn lessons from Solomon. Dahil nung si Solomon ay nag-pray, nag 10 years na yata yan. Nung si Solomon ay kailangan niyang magtagumpay as a king. Nung si Solomon ay gusto po niyang magtayo ng templo. Nung si Solomon gusto po niyang maging powerful, siya po ay nag-pray sa Panginoon. Nagawin siyang mayaman. Pero alam mong ginawa ng Panginoon sa kanya? Bago siya ginawang mayaman, God gave him wisdom. And after receiving the wisdom, doon siya pinromote ng Panginoon at ginawa po siyang mayaman na mayaman. Can I hear amen? And everything is effortless. Everything is effortless. So,
Sabi ni Chel, sana yung effortless 2024 hanggang February. The Lord will surely grant your desire. Amen. Sabi ni Rod, sana matapos na si Robin, dahil sino ba naman ang hindi excited na maging doktor ang asawa niya? Natural sa mga babae ang sumandal sa isang asawang lalaki dahil yan ang role namin eh. Ang haligi ng tahanan. Ganyan din si Claire. Parang ang hirap niyang mabuhay nang wala ako. Kung merong babae na kayang-kaya niyang mabuhay na wala ang asawa niya, ikaw na lalaki, magduda ka na lang. Baka lalaki, asawa mo. Pero alam nyo, minsan ay may ginagawa ang Panginoon na kakaiba, na kami ng mga haligi niyayanig para lamang ipakita sa inyo ang Lord ang foundation ng tahanan. Alright? And there's a verse in the Bible na nagsasabi, some boast with chariots, some boast with horses, but I will boast in the name of the Lord. Minsan tinuturo sa atin. Yung mga asawang lalaki, minsan nagkakaroon ng sakit, nagkakaproblema, nawawalan ng trabaho, para lamang ipakita sa atin na ang Lord ang kinakailangan nating panghawakan. Minsan, sinisisi natin ng Panginoon. Bakit? Bakit mo kami iniwan sa ere sa mga panahon ng pangangailangan? Pero sa testimony ni Rod, di ba? God provided. He provided. Ganyan ang trip ng Panginoon kung minsan eh. Alam mo, and that we cannot question. Ginawa niya yan kay Job. Pinayaman, binigyan ng pamilya, binigyan ng magandang tahanan. Pagkatapos, siyempre, pag mayaman ka, kaya mo bumili ng koji, kaya mo di ba? Tapos, biglang namatay lahat ng pinagkukunan niya biglang nawala lahat ng pinagkukunan niya ng kayamanan. Namatay ang mga anak. Namatay ang asawa. Pero bago namatay ang asawa, ang sabi ng asawa, isumpa mo na kasi yung Diyos. At pagkatapos, tinubuan siya ng napakaraming mga sugat mula ulo hanggang talampakan, na wala nang halos magkagusto sa kanya. Why? Para lang ipakita kay Job, wala sa pera, wala sa kayamanan, wala sa kahit na anong meron tayo ang kaligayahan, kundi nasa Panginoon. Can I hear amen? Kaya wala na hong maganda na magpasalamat tayo doon sa kung anong meron tayo. Wala na hong gaganda doon sa kung tayo ay naglilista ng atin pong mga shopping. Palagay ko po ay magkaroon din po tayo ng mabuting paglilista, proper na journal sa mga blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? So, may isa pa yatang magte-testify pero wala pa yata siya dito ngayon. Gusto ko lang mag-share
Excited pa rin po ba kayo sa Word of God? Okay. Psalm 92, before we have our lunch, sa Psalm 92, pakipatay mo. Verses 1 to 15. Can we read it aloud? It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Verse 2, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. To the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, O Lord. I sing for joy at the works of your hands. How great are your works, O Lord, how profound your thoughts. The senseless man does not know, fools do not understand. That though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be forever destroyed. But you, O Lord, are exalted forever. For surely your enemies, O Lord, surely your enemies will perish. All evildoers will be scattered. You have exalted my horn like that of wild ox. Fine oils have been poured upon me. My eyes has seen the defeat of my adversaries. My ears have heard the rout of my wicked foes. The righteous will flourish like palm tree. They will grow like cedar of Lebanon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. 14, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Verse 15, proclaiming, the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. Purihin ang Panginoon sa Kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin, Lord, may you bless your word today. And as we celebrate, O God, ito pong year-end na ito, sa napakarami mong mga magagandang ginawa sa buhay namin, Lord, we declare your word, and I will deliver your word to your people, because, O God, this is your perfect will. May you bless every ear, may you bless every heart, and bless the very word, Panginoon, ngayong umaga, and that may you accomplish great things, O God, in the hearts of those who will receive it, because this is your promise, Panginoon. Salamat, ingatan mo po kami hanggang sa matapos ang pag-aaral po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ito pong text na ito pong papag-aralan natin ay binigyan ko po ng title na The Duty of Thankfulness. Alam niyo po ba na tungkulin po natin na magpasalamat? Sabi mo nga sa katabi mo, tungkulin mong magpasalamat. Ilan ho sa atin ang tumanggap ng regalo nung Pasko? Diba? O kahit hindi po Pasko, may nag-abot ba sa atin ng biyaya? Di ba? Ako po inulan ng napakaraming blessing. At alam nyo, nakakatuwa lang yung ipapaalala sa iyo yung tungkulin mong pagpapasalamat. At dahil kadalasan ay nalilimot po natin yung magpasalamat sa mga bagay na tinanggap natin sa Diyos. Dahil ang akala po natin, tungkulin ng Panginoon na i-bless tayo. O kaya yung mga magulang na nagregalo sa mga anak ay minsan isip ng mga anak, kasi tungkulin naman nila yan. Alangan naman ng yung uncle ko magbigay ng regalo sa akin. And because that is the thought na meron ang marami, nakakalimutan po ang magpasalamat
sa mga maliliit man hanggang sa pinakamalaking bagay na tinanggap po natin. But I want to tell you today, even to you watching online, thankfulness is also a duty. Lalo na sa Panginoon. Ang magpasalamat ka sa Panginoon ay isa pong tungkulin. Dahil sa totoo lang, madalas nating inaawit, hindi tayo karapat-dapat sa kahit na anong habag at biyaya sa Diyos. Can I hear amen? Hindi po tayo worthy sa kahit na anong grace. But God gave us grace so that we become worthy na tumanggap sa Kanya. Now, ito pong Psalm 92 is a psalm and it is a hymn of gratitude. Kung papansinin po natin yung author po nito, ito pong kanyang binanggit is a profound thanksgiving sa Panginoon at ito po ay masyado o naging napakatotoo sa kanyang buhay. Okay? Dahil totoo naman ng Panginoon eh. At kapag siya nagpala sa atin, totoo. Kahit nga yung pangako niya lang sa iyo eh, hindi katulad ng pangako ng tao na nakakalimot at napapako. Ang Panginoon, pag nagsalita, ano yung awit po natin? Pag sinabi ng Panginoon na pagpalain ka niya, pagpapalain ka niya. Because the God that we are serving ay isa pong Diyos na meron po siyang word of honor. So there are few things na gusto ko po lamang makita natin about thankfulness. Yung tayo po ay magpasalamat sa Panginoon, yung tayo po ay marunong tumayo sa harapan ng mga tao at magpasalamat sa Panginoon to testify His goodness, to testify about yung Kanya pong kabutihan sa atin. Napakalaking bagay po nito. Doon po sa verse 1, ang sabi niya, "It is good to praise the Lord and make music to His name, O Most High." Naalala ko po nung nag-umpisa kami sa church 1984, awit po namin yan. "It is good to praise the Lord and make music to His name, O Most High." Verse 2. "To proclaim His love in the morning and His faithfulness at night." And you know, God is good. Isang bagay na hindi po dapat makalimutan ng mga nilikha ng Diyos. Sa umaga pa lang, ang sabi po nang nagsulat po nito, napakaganda na umawit at magpuri sa Panginoon. Tanong ko lang sa inyo, kailan po kayo napapaawit? Sa lahat ba ng mga pagkakataon, may mood kayong umawit? Yung iba po ay tsaka lang umaawit kapag may nakita pong ipinapasok na karaoke sa bahay. Yung kaibigan ko naman ay tsaka lang daw po aawit kapag meron po siyang 150 viewers. Aba, may presyo. Pero alam ho ninyo, yung may nakatingin na Diyos na lumikha ng langit at lupa at ipinagkaloob ang lahat ng pangangailangan mo, napakagandang awitan mo ang Panginoon. Okay? Point number 1, the day of thankfulness is a moral necessity. Sabihin nga po natin, moral necessity. Say it again, moral necessity. Ilan po ba sa atin ang nagbigay ng regalo o kahit na anong pabor
sa isang tao tapos hindi siya nagpasalamat sa iyo? Ano ang iniisip mo tungkol sa taong yan? Di na malaam mo tag-thank yun. No Ilocano ko makit awan asin na. O kaya naman ay pwede mong sabihin, handa nga sinursurwan daytoy. Tama po ba? Yung may nagbigay sa'yo na hindi ka nagpasalamat, your moral is something questionable. Yung ginawan ka ng pabor, pagkatapos nalimot mo na agad na hindi ka man lang bumalik. Si Jesus nga meron siyang pinagaling na 10. Tama? Ilan ang bumalik na nagpasalamat? Anong sabi ng Panginoon? Di ba? 10 kayo? Nasaan? Nasaan yung iba? Hindi ba pwedeng makontento si Jesus na gumawa lamang ng miracle? Dahil yun naman ang kanyang ministry? Hindi naman hiningi, pero kusa niyang binigay. Pero bakit kailangan pang magpasalamat? But you know, brothers and sisters, idagdag po lamang natin sa atin pong kaalaman sa buhay. The day of thankfulness is a moral necessity. So maging sa atin pong Panginoon, paggising pa lamang sa umaga, merong dahilan kung bakit kinakailangang bumangon ka, umawit, magpuri sa Panginoon, because it is a necessity. Can I hear amen? It is a necessity. Under that, kung kaya nyo pa pong isulat, we must gratefully appreciate God's blessing which are behind us. Sa buong maghapon ng Lunes, may ginawa ang Panginoon. Tama po ba? Can I hear amen? Do you believe that every day ay binebless po tayo ng Panginoon? Binebless tayo ng Diyos. Ang daming blessing. Nung isang araw, inutusan ako ni Claire. Sabi niya, Dad, pumunta ka nga sa palengke. Bumili ka ng kangkong. So maggagasolina ako mula Libag. Tapos pupunta ako sa palengke, bibili lang ako ng kangkong. So minumpisahan ko na pong bilangin ilan na bakanteng galon, ilan na bakanteng gasol. So kinakailangan kasi huwag masayang yung aking paglabas na adda kami ijay puun ti Sierra Madre kakabsat. So sabi ko, tama ba na lalabas ako? Para lamang sa 2 tali ng kangkong. So, hindi po ako pumunta. Sa totoo lang, first time po akong nag-disobey. Ngayong napanak dyan likod. Napang ko binisita, dagi dyan mulmula ni Hill. Yung mga tanim po ni Hill doon. So, na-discover ko, dagayang parda nga nagaduid dyan. Tapos, meron po palang mga talbos ng kangkong, may talbos ng kamote na halo-halo. So, kung ano-ano pa nakita ko doon sa likod. So, sabi ko, wow. So, natuwa po ako dahil ang dami kong mga nakuhang mga libreng grasses. At hindi na po ako lumabas. So, sayang yung oras, sayang yung gasolina, at nalibre po yung aming lunch. And I say, thank God. Salamat sa Panginoon. At alam mo, pag naintindihan mo na yung isang bagay na pinapasalamatan mo,
kabit-kabit na yung dapat mong pasalamatan. Yung taong nagtanim, yung lupa na pinagtamnan, yung tubig na dumadaloy na lang. So, ang dami mong dapat ipagpasalamat. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dami mong dapat ipagpasalamat. Ang dami mong dahilan na dapat magpuri sa Panginoon. Can I hear amen? Lunes pa lang yun. Paano nung Tuesday? Paano nung Wednesday? Nung Thursday? Nung Friday? Kaya nga pag Sunday, hindi ako po pwedeng malate. Hindi ako pwedeng mag-absent. Dapat nasa church ako because it is my moral necessity na magpasalamat sa Panginoon. Can I hear amen? Dahil kung hindi ko po gagawin yon, baka biglang patayin ng Panginoon yung mga parda ng mula ni Hil. Dahil kung hindi ko po gagawin yon, baka mawala yung mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Children, listen very carefully. Every day, learn to thank God sa mga magulang nyo. At marunong kayong mag-thank you sa mga magulang nyo. Kung ayaw nyo silang ma-lay off, kung ayaw nyo silang magkasakit, matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng buhay nila dahil sila po ay ginagamit ng Panginoon para sa ating lahat. Can I hear amen? So it's a moral necessity. Okay? Meron ginawa ang Panginoon na dapat mong ipasalamat. And that we also must be gratefully anticipate God's blessings which are before us. Dahil kapag alam mong paano ka magpasalamat sa mga biyaya na tinanggap mo kahapon hanggang ngayon, alam mong may niluluto ang Panginoon na blessing para sa iyo bukas. Amom no apay? Amom gaminti nag-thank you kadagijay blessing nga inted niya po Diyos kanyam. Nawatan tayo? Tayo na mga magulang. Yung anak mo, 2 beses mong binigyan ng biyaya, ni hindi man lang nag-thank you. Diya anak mo, ti amo na ikampay doon sumaruno. Ngayon si ka nga nanang, medyo adapay lang ti, alam mong mayroon kang pinaplano iniisip, bigyan nga natin ng leksyon ito. Diba? So, this is very important, my brothers and sisters. Dahil, our thankfulness, our being, grateful ay napaka-importante po nito sa buhay po natin. Okay, so that's number 1. The day of thankfulness is a moral necessity. Ito po yung pagpapatunay ng pagiging anak natin sa Panginoon. Ito po yung patunay ng kung sino tayo sa mga karelasyon natin. Moral necessity. Now, number 2, the duty of thankfulness is a major activity. Okay? The duty of thankfulness is a major activity. Hindi po ito simple lang na trabaho. But it's a major na activity na dapat mong pinapractice at ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, major activity pala yan. Okay? Major activity po yan. Pag binigyan ka ng ampaw, mag-thank you ka muna bago mo buksan yung ampaw. Kasi minsan, may inabutan po ng ampaw, tiningnan mo na, ang sabi po niya, thank you nga ba?
Alam niyo, napakahalaga po nito. Can I hear amen? The duty of thankfulness is a major activity. Doon po sa Psalm, katulad ng nabanggit natin, nabasa po natin kanina, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Alam nyo, napakaganda po na meron ka talagang journal ng mga blessing na tinatanggap mo. Mula umaga hanggang bago ka matulog. Can I hear amen? So, paano ka nagpasalamat sa umaga? Paano po tayo nag-thank you ng umaga? Umaga pa lang. Tapos pagdating ng gabi, bago matulog, ano itsura mo? Nakangiti ka bang natutulog? Diba? Ano yung bit-bit mo bago ka natulog? Yan ang magdadala ng kapayapaan sa'yo. Okay, listen. Ilan sa atin dito ang hirap makuha ang kanyang tulog? Paggabi. Ilan sa atin dito ang hindi niya makuha-kuha ang tulog niya? Paggabi. Saan nyo kasi nilagay? Because we think too much. Ang dami po nating mga anxieties, ang dami po nating mga pinag-iisip, ang dami po nating mga problema ko po ito for how many years? Sa totoo lang. Pero nung natuto po tayo dun sa tinatawag na effortless, tawag sa akin si Chris, Pastor, bayad tayo ti church. Kuna kanya na manukwartam, awan. Oh, that's good news. So sabi ko, sige, tulog tayo. Bukas na lang tayo mag-usap. Tulog ko na lang. Tulog ko na lang. Alam niyo kung bakit? Kay Lord naman ng 611 di ba? Tinawag-tawag niya ako magpastor. Pagkatapos hindi niya ako patutulugin para lang sa renta, ano siya? So I learned to sleep. At ako po'y naghihilig. At sabi ko sa asawa ko, wag mo akong gigisingin, wag mo akong istorbohin. I need to sleep. Dahil kapag hindi ako nakatulog ng alas 9, hindi na ako makakatulog hanggang 1:00, hanggang 2:00. At nire-respeto po ni Claire yung aking tulog. Kaya kayong mga kasama sa bahay, alam nyo na. So I need to count my blessing before I sleep. Can I hear amen? Alam niyo kung ano ang kinakount ko na blessing? Anong nangyari kay Dave? Anong sitwasyon ni Dave? Anong nangyari kay Mase? Anong nangyari sa family niya? Lahat po 'yan. At hindi alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? Ini-stock ko lahat ng mga Facebook niyo. Alam niyo na. So nakikita ko po kung ano ang mga nasa Facebook po ninyo. Some are good, some are not so good, some are bad. But for the good, I thank God. At alam nyo, yun po yung nagdadala ng ngiti sa akin bago matulog. Yung hindi po masyadong maayos sa sitwasyon, sabi ko, Lord, ito na sa'yo. Panginoon, bahala na. And my always principle is, I deliver the word. Can I hear amen? Yung word na tinanggap ni Kaluwi, yun yung word na tinanggap ni Ryan. Pare-pareho kayo ng word na tinanggap nung Sunday. Nawatan tayo? Pero bakit yung iba na-bless? Bakit yung iba hindi masyado? Baka mat naturog dyan na duma. Sa langin nagriing, edi agpukawak iti, Amen! Edi closing prayer rin. And that's your responsibility.
And that's your own problem. Are you with me? May iba po sa atin, kapag may plano, hindi po sila masyadong nahihirapang mag-message po sa akin, Pastor, meron akong decision na ganito gagawin, and they message me. Yung iba naman ho, nagme-message, Pastor, ipag-pray mo ako, sumablay ako sa ganito. Meron pong nag-text sa akin, Pastor, problema ko yung asawa ko. Sabi ko, hindi mo ako minessage nung niligawan mo. Ngayon may problema ka sa kanya, i-message mo ako. Tama po ba? Ha? Dapat ko po bang ipagpupuyatan naman yan? Now, kapatid, the duty of thankfulness is a major activity. Make it as a major activity in life ang magpasalamat sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Bago mo isukat yung sapatos na ibinigay sa'yo, mag-thank you ka muna. Bago mo i-enjoy ang kahit na anong favor na inabot sa'yo, matuto kang mag-thank you. Bumalik at magpasalamat sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Yung sapatos na ibibigay sa'yo, na ibinigay sa'yo, bukas may ibibigay na medyas. Sa makalawa, bakat pati brush at saka biton ibigay na rin sa'yo. Yan ang sekreto ng pagtanggap ng maraming biyaya na nagmumula sa Panginoon. Can I hear amen? So put it in your heart and in your mind that thankfulness is a major activity sa buhay Kristiyano po natin sa Panginoon. Ang magpasalamat. Okay? Yan ang ginagawa po natin every Sunday. Ang inaawitan siya bago tayo tumanggap ng salita ng Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang mga awit natin, awit ng pasasalamat. So thankfulness is a major activity, spiritual thankfulness. We thank God for this. Amen. Our personal thankfulness. At dahil sobrang galak mo, talagang dala mo na may kasamang awit ang pagpapasalamat mo sa Panginoon. Kaya alam niyo, pag Sunday, may dahilan kung bakit tayo umaawit. May dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Amen? So worship leaders, learn this lesson. As we lead the congregation, the very role of our praise and worship is not just to, hindi para lamang i-steer ang emotions ng tao, but to lead the people to thank God of what God had done for the whole week. Okay? We need to lead the people na magbigay ng kanilang pasasalamat sa Panginoon. Dahil kahit anong preaching na ide-deliver ng pastor, kapag ang congregation ay hindi natutong magpasalamat sa Diyos dun sa mga biyaya na tinanggap nila sa buong isang linggo, they will miss the blessing. They will miss the brand new blessing for the next week. So today, my brothers and sisters, as we celebrate ang year-end po na ito, ang dami nating mga tinanggap, ang dami po nating mga naranasan, mga habag at biyaya. Narinig po natin ang napakaraming mga testimonies, natutuwa po tayo doon. And God is really true sa Kanya pong pangako. So, my brothers and sisters, as we close, nakita po natin ang duty na sinasabi po nito pong
ng sinasabi po ng Psalms 92. It is a necessity and it's a major activity. Now let us see to it that we remember to give thanks to the Lord. Alalahanin po natin lagi ang magpasalamat sa Panginoon sa lahat-lahat ng tinanggap natin. Kahit yung mga pagkakataon na parang feeling natin hindi masyadong hindi nakakatuwa. Katulad yan, minsan, meron ho tayong inaasahan na blessing pagkatapos hindi dumating. Pero alam mong yun dapat. Pero bakit hindi dumating? Bakit hindi inalaw ng Panginoon? Dahil alam mo, iba na tinitingnan mo. Ituon mo lang sa Panginoon. Kaya pala sinabi ni Jesus, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. In Hebrews chapter, according to Hebrews chapter 10. Itinuturo po sa atin ng Panginoon kung paano ang umasa sa atin pong Panginoon. And every morning ay meron pong bagong biyaya, may bagong blessing na ibinibigay ang Diyos. Because God is faithful. Morning till night blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, morning till night blessing. Can I hear amen? Can we say it again? Morning till night is a blessing. Kahit yung gabi, blessing po yan. Yung mahimbing na tulog, yung masarap na tulog sa gabi, akala natin hindi tayo productive. No, productive po yan. Dahil may ginagawa ang Panginoon sa atin kahit tayo po ay natutulog. Can I hear amen? Alam nyo, ngayong tumatanda po ako, meron ho ako natutunang magagandang istorya. Si Claire nung araw, mula nung nag-asawa po kami niyan, meron pong drama yan na ulitin niyang sabihin sa akin. Pagkatapos naming mananghalian, ito ang sasabihin niya sa akin, maturog ka man? For 22 years, yan ho ang ulit-ulit niyang sabihin sa akin. Ang sagot ko naman sa kanya, nagmayat ka nga asawa. Jay paturugin na kati asawam. Jay dadumang asawa, turog ka nga, turog! Pero yung asawa ko, pinatutulog po niya ako. Pero nung araw, sabi ko, kaya nag-aaway kami ng nanay ko nung araw dahil pinatutulog din niya ako, ayaw ko matulog ng tanghali. Dahil ang pagtulog, gabi. Kako hindi, ang araw, kinakailan magtrabaho, trabaho. Pero mami, thank you. Ngayon, I learned my lesson. Pagdating ng tanghali, pag ako po inantok, hindi po pwedeng hindi ako matutulog. Kahit nasa office po ako, bigla ako mawawala. Punta ako sa kotse, matutulog. At least 1 or 1.5 hour. Alam nyo, mas lalo po ako naging productive. Mas lalo ko po naging productive. And, you know, this is all because of the peace na nagmumula sa Diyos. Can I hear amen? So, matuto ka lang magpasalamat sa Diyos. Bilangin mo lang, ano yung blessing sa umaga? Okay? Pwede ba natin gawin ngayon yan? Can we make it as a practice? Yung every morning, bilangin mo na, ano yung blessing na tinanggap mo? Alright? Estudyante, magkanong allowance tinanggap mo? Anong ulam mo? Salamat sa omelette. Salamat sa... Pwede ba nating ilista lahat yan?
Can I hear amen? Can I hear amen? Kasi ang daming mga bata walang mailista. Kasi walang kakayanan ng mga magulang na mag-provide ng kanilang pagkain. Samantalang tayo, sobra-sobra. Hindi pa pwedeng gawin natin yung count your blessing. Start counting your blessing. Ilang tao ang nakapalibot sa iyo? Do you consider them as a blessing? Ano ang kanilang ginagawa sa buhay mo? Can I hear amen? Ewan ko, nung ako po ay nasa bed sa sobrang sakit ng aking pakiramdam, bigla kong tinext si Jeboy. Boy, kailan ka uwi? Sumagot si Jeboy. Baka bago matapos ang January, tama? Baka matapos January. Kasi, sabi ko, bakit parang ang tagal yata niyang hindi umuwi? As kinabukasan, bigla siya nag-message, the night, bigla siya nag-message, narinig kong may sakit ka daw, pastor. Sabi ko, chismoso to ah. Hindi ko alam kung kanino niya narinig na may sakit ako. Halos ayaw kong may pagsabihan na ako may sakit. Tapos nakita ko ulit yung kanyang Facebook. Sabi niya, thank God, I am in Tugigaraw after 16 hours. Ha? Sabi ko, nandito. Akala ko January. And I thank God. These are things na dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon. Ang daming mga bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Diyos. Every Sunday, as a pastor, memorize ko na ang mga seating arrangement ninyo. Uray awan ti CCTV camera ito'y. Kahit nasa biyahe ako, pag nagre-report si Chris, ni kastoy, imattend ba? When, pastor? Ni kastoy, adda ba? Awan, pastor. Next Sunday, ni kastoy, adda ba ni kastoy, adda ba ni kastoy? Alam niyo po ba? Nag-check attendance po ako. At yun ho yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Lahat ng hindi umattend, babalikan ko yung online service. Tatanungin ko si Jen, tatanungin ko si Dave, tatanungin ko ang nasa media. Ilan ang viewers? Sino-sino ang mga yan? Sino-sino ang mga yan? Dahil ako po'y naniwala, the Sunday sermon na tinanggap po nila will accomplish great things to those people who receive it. Those who did not receive it, yun ho yung tututukan natin sa panalangin. Church, maraming mga dahilan akong nagpasalamat sa Panginoon dahil po sa mga buhay-buhay ninyo. Kaya ko po tinawag na the duty of thankfulness. Can I hear amen? Kung hindi para sa iyo ito, it is a lesson for me. Itinuro ng Panginoon sa akin na ang pagpapasalamat ko sa Diyos is a moral necessity. And not only a moral necessity, but it is my major activity in life. Now, I receive this from the Lord. May you also receive it. And I believe lahat po tayo, marami tayong dahilan na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Can I hear amen? Tayo po'y manalangin sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba nating awitin yung worship song kanina? Worship team, please.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Can we just close our eyes for a moment? Start to count the very blessing that you have received. Marahil lang ilan sa atin, hindi po tayo nakapag-testify. But deep in your heart, you know you've been blessed with so much favor and grace, blessings na hindi po mabilang-bilang. Bago po matapos ang taon, thank God for what God had done in your life. Dahil po, ang manner ng atin pong pagpapasalamat ngayon, yun ho ang dadagdagan ng Panginoon for the year 2025. Kung paano po tayo magpasalamat ngayon, yun ho ang gagawin ng Panginoon na pagpapala sa atin sa darating na araw. Hallelujah. There's peace that outlasts darkness, hope that's in the blood. There's future grace that's mine today, that Jesus Christ has won. So I can face tomorrow, for tomorrow's in your hands. All I need you will provide, just like you always have. Shall you all rise? Sing it again. There's peace that outlasts darkness, hope that's in the blood. There's future grace that's mine today, that Jesus Christ has won. So I can face tomorrow, for tomorrow's in your hands. All I need you will provide, just like you always have. There's mercy in the waiting, manna for today. And when it's gone, I know you're not. You are my hope and stay. When the sea is raging, your spirit is my help. He'll fix my eyes on Jesus Christ. I'll say that it is well. Now I'm fighting a battle You've already won. you've already won. No matter what comes my way, I will I overcome. will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting the battle you've already won. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. And I'm fighting a battle you've already won. Before we sing this song, think about the lyrics of this song.
The battle is already won. And according to the word of God in Romans chapter 8, we are already more than conquerors through Christ our Lord. Matagal nang tapos ang laban. Matagal nang tapos ang lahat ng mga problema. For 2,000 years ago, Jesus, the Son of God, died in the cross. Your sin were forgiven. And that now, no more condemnation because of what Jesus had done in the cross. Sickness and diseases, it was already healed because of what Jesus had done. By His stripes we have been healed. All of our pains, Jesus said, it is finished. And He declared it. The battle is done. Not your battle. For all your battles, the Word of God says, the battle is the Lord's and not yours. We have to fight the good fight of faith. The faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. You believe that the battle is already done and we won the battle because of Jesus. Believe that all the pains are gone because of what Jesus had done in the cross. Ito po yung dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Now, let down your arms. Just let down your arms. Ang lahat ng mga armas ng panlaban, tapos na. For what Jesus had offered, pag kumatok siya sa puso mo, pagbuksan mo lang siya, and He will come in. He and His Father will come in. He will dine with us. For the battle is done, and the battle was won. Thank you, Jesus. Start to thank God for that. Come on, thank God for every battle that you have won. Thank God for the victory. Hallelujah. Yes. All the pains, all sickness and diseases. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Come on, everyone, can we just lift our hands? Oh, Jesus. Fighting a battle. Oh, hallelujah. You've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already
we just lift our hands? As we surrender sa atin pong Panginoon. Church, many times in our lives, we don't understand what God is doing. Many times in our lives, we have the feeling na parang iniwan ka na, Panginoon. For even the disciples, nung nasa gitna sila ng dagat at inaalon binabagyo, the Lord is sleeping. The Lord is resting. The disciples don't understand. And they question Jesus, Lord, okay lang ba sa'yo na lumubog tayo? And so Jesus walked up and rebuked the disciples. You of a little faith, why worry? And Jesus commanded the weather to calm down and the storm calm down. The waves calm down. Maybe some of you here, you think as if God is doing nothing about your situation. But that's not true. You don't understand God is doing something. Even our sufferings, God has a purpose. God is doing something. Now, church, just thank God for that. Just thank God for that. Kahit yung mga bagay na hindi mo maintindihan, paniwalaan mo ang kanyang ginawa. The truth of His death in the cross is more than enough. It's a proof that God knows what He is doing for you. Ang nagpahampas siya ng maraming beses na halos magkaluray-luray na ang kanyang laman na hindi naman nararapat, is a proof of His finished work in the cross. His death and His resurrection is a proof that God knows what He is doing. Lord, today, we thank You for Your grace. For the year 2024, You have given us the word, the effortless for the whole year. And You have proven Yourself. You provided for us, O God, kung kailan kami walang ginawa, kung kailan kami nagpahinga, kung kailan kami, Panginoon, nag-slow down, You have blessed us. Kung kailan kami, Panginoon, nagkaroon ng maraming mga problema sa buhay, nagkita namin how You have provided for our needs. How You have raised the people, O God, to bless us. Truly, the battle is the Lord's. Now, Panginoon, ang aking dalangin, ang church na ito ay sama-samang nakatindig ngayon sa iyong harapan. Even our members, O God, sa napakarami pong mga daughter churches, we the 611 people in the Philippines, Lord, thank You for the effortless 2024. We have learned our lesson. Hindi sa dami naming mga ginagawa, hindi sa dami ng aming mga iniisip, hindi sa dami, Panginoon, ng aming mga activities, but all because of Your grace and Your favor. So Lord, today I pray, touch Your people wherever they are.
Give them rest. Give them peace. Give us, Lord, the fruit of our resting. Give us, Lord, the fruit, Panginoon, ng mga labors namin in the past. O Diyos, salamat. Totoo ka sa mga pangako mo. And so, God, today as we celebrate together, may your name be glorified. Panginoon, salamat. At ngayon, nandito kami para magpasalamat sa iyo. Now, everyone, can we just open our lips? Can we just open our mouths? Thank God for all your favors. Everyone, come on, can we just say, thank you, Jesus. Sabihin po natin sa Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. Come on, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for our families. Thank you for our good health. Thank you for all the provisions. Thank you for all the promotions. Thank you for all the victories. Thank you, oh God, for the people na ginamit mo para kami pagpalain. Thank you, Lord God, even for the financial breakthrough. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for the opportunities. Thank you, Lord, for discovering our gifts and talents. Thank you, Lord God, for the gift of time. Thank you, Jesus. Panginoon, napakaraming bagay na naming ipagpasalamat sa iyo. At sa araw po nito, Panginoon, we will celebrate your goodness. For you are good and you are God. So, Lord, I speak blessing for your people. That even this coming year, we believe and we are all excited for the new word na ibibigay mo sa amin. May you bless, O Lord, ang buhay ng bawat isa. Salamat at Lord God, ngayong araw po na ito, even in our food namin pong pagsalo-saluhan, may you bless our food now and that everyone, Lord God, will enjoy the rest of the day, Panginoon, as we celebrate this year-end celebration. Thank you, God. We bring you back all the praise, all the glory, in the name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Amen.